Ito na, pasok. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado kaugnay ng Nako! prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nako! Kabilang sa mga gustong linawin ng Korte ang tila pagkaantala sa pag-transmit ng naunang tatlong impeachment complaint sa House Speaker. Nako! Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos Ngayon na naman yung nanginginig. Gusto kong malaman ng kontra. Si Lola Basyang ba ito? I-play mo na yung news! Nabibiting kami sa mga kwento mo! Hindi, tatagalan ko nga. Hindi, tuloy. nito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang tatlong impeachment complaint Yun. laban kay Vice Ayan, pinapa-explain sa kanila, status of the first three complaint. Ano nangyari doon? Pangalawa, yung exact date. Naku po, patay kayo. Akala ninyo makakalusot kayo sa Supreme Court. President Sara Duterte. Gusto rin malaman ng kataas-taasang Gusto rin malaman hukuman ng kataas-taasang- ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session Yan ang problema. Gustong malaman ng Supreme Court kung kailan in-endorse. Ang ibig sabihin yan, kasi di ba pag ang complaint pwede manggaling sa ordinary citizen. Tapos may isang congressman dapat na mag-endorse. Ang alam ko naalala ko meron mga nag-endorse yung mga makakaliwa. Di ba? Nagmagaling kasi yung mga makakaliwa. Gumagalaw kasi yung mga yan, may sariling mundo yung mga animal na yan eh. So gumalaw sila ng sarili na walang kumpas nung amo nila, ayan tuloy, na preempt. So hindi tinuloy. So malalaman ngayon ng Supreme Court yan. Di ba in-endorse ng isa sa mga, kasi magiging legit yun pag in-endorse eh. Legit na yun. Tapos may receive, di ba? May tatanggap yun ng yung kanila Secretary General, Secretary General, tatatakan yun, receive. Nandun yung congressman nag-represent doon sa filing. Naku po, patay kayo. Basyo kayo. Wala, sabi ko sa inyo, basura lalabas tong impeachment na to. days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Nako, sa dokumentong patay. nakalap ng GMA Integrated News Research, Ayan nyo, di ba? Yan yung mga una eh. Yan. Bida-bida kasi kayo. Yari kayo ngayon. makikitang December 2, 2024 ang Nako! nakastamp na petsa May nang stamp na inendorso ang unang impeachment complaint. December Naunahan na kayo ng GMA. Hindi, yung sagot yan yung hinihingi ng sagot ng Supreme Court eh. Di ba? May stamp, ibig sabihin may nag-endorse na congressman na kasama na. December 2 una, December 4 yung pangalawa. 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Nako! Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos Yun ang problema, bakit di gumalaw? Patay kayo dyan. Ipit kayo ngayon sa ginawa ninyo. Bakit di nyo pinatulog nyo? yan. Hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 Nako kung po. kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any Nako. objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang Nako po. Ayan. Bakit daw inipit ng, tingnan nyo bakit inipit ng Secretary General? Kaya itong Secretary General, nilaglag naman yung mga congressman. Kasi iyan na yung tanong eh. Kung na-endorso doon sa Secretary General, na-receive, may tatak. Nandun yung congressman, may tatak. Bakit hindi tinransmit ng Secretary General going to the Speaker, which is, it says immediately, i-transfer mo. As soon as nakuha mo, immediately. Magkaiba immediately kahit dito, kinukumpara niya daw immediately doon sa forthwith. Magkaibang immediately sa forthwith. Ang forthwith sa pinakamabilis na panahon. Okay? Parang ASAP yun. As soon as possible. Parang ganun yun. Ang immediately, agad-agad. Ngayon na.
wala nang ano, kailangan pagkakuha mo, bigay. Oh. Ang problema, eto. impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Nako! Korte Suprema kahapon at nabasa Nako! na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhin may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad trinansmit, Eto na. Bakit di niya tinransmit? Tingnan nyo, laglagan na po sila ng panty. Naglaglagan na po sila. ang unang 3 impeachment complaints, sagot niya, Hindi, kasi nga, nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba? Yo, nilaglag na. Hindi kasi nga nagpahintay yung ibang congressman Gago! Oh, bawal po yan. Na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-endorse. They requested Nako. me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required. So, alam mo, patay sila dito. Eto ngayon, sa GMA, umamin na talagang pinigilan yung first and second and third. This is an evidence na talagang hindi tama yung prosesong ginawa nila. And they were questioned by the Supreme Court. Naku po, palakpakan. Yari na kayo ngayon. Oh, yan ang totoo. So wala na, finish na. Hindi nyo sinunod yung nasa konstitusyon na immediately kailangan ibigay sa Speaker of the House. Pinaantay ng mga Ito kasi sana lulusot to Sana ilulusot to di ba? Kasi yung narinig ko yung palusot ng mga ibang congressman As long as hindi naman matransmit kaagad dahil sa may mga problema pa, yung dami nilang palusot nun. Eto, sinasabi mismo ng Secretary General, hindi, pinagantay nila ako Sabi nila, antay mo na lang yung pang-apat. Lumabas na mismo sa bibig ng Secretary General, pinag-antay siya ng mga congressman kaya hindi niya tinransmit agad-agad, immediately. 1/3, 1/5 House members. ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the section and then will be referred at the time na okay na. Wala naman kasing timeline din yung Ito yung palusot niya, wala daw kasing timeline. section to the speaker Pero sir, nakalagay kasi doon immediately after nyo Yeah, mag-verify. immediate. Pero wala naman time yun. Yeah, immediate, pero wala naman time. Sir, immediate is a time. Ibig sabihin ng immediate, agad-agad. Pag inutusan ka ba ng asawa mo, umuwi ka kagad. Agad-agad ngayon na. Pwede ka man pag-uwi mo sa, madaling araw ka na uwi, sabihin mo, bakit? Wala namang time frame sinabi mo Ganyan ka pa magsalita. Wala naman time frame yan sinabi mo, di ba? Sinabi mo lang immediate. Ano sa tingin mo, sir, ang mangyayari sa'yo kung sakaling sabihin ng asawa mo yan? Umuwi ka agad-agad! Ngayon na! Immediately! Tapos uwi ka madaling araw. Sasabihin, wala naman kasing time frame yung immediately mo. Ano sa tingin mo? Baka masampal ka ng asawa mo gano'n, di ba? Pag ginawa sa'yo yun, hindi sa asawa niya, hindi ko sinasabi siya. I mean, kung ikaw may asawa ka gano'n, pinauwi ka. Immediately, umuwi ka ngayon din, umuwi ka. Tapos biglang hindi ka uwi, madaling araw ka uwi. Kung gaganang susuray-suray ka pa, parang wala namang time frame yun. Wala namang time frame. Yung immediately mo, wala naman time frame yun Abay, tarantado ka pala Sinabi na kang immediate Tapos walang time frame. Nanganganak na ako Animal ka Gago! Lalabas na yung junior natin. Sabi ko, umuwi ka agad
Hindi, wala naman yun. Hindi na. Ano ba ibig sabihin na immediate? Walang time frame yun eh. Gago! Hindi, mali ba ako? Sige nga, pakisabi nga sa akin mali ako. Hindi ganun, banat bay. Pag sinabing immediate, pwede anytime. Ang inang immediate yan, no? Anytime. Hindi, di ba? O, pag kayo inutusan kayo ng mga amo nyo, halimbawa, yung mga amo ninyo dyan, no? Di ba? O, sasabihin sa inyo, ha? Please, Aling Claire, clean this immediately. Tapos after 2 days, so panilinis. Ayun. What did you do? Sabi nung amo mong Arabo. Ayun, alam mo pa naman, mga Arabong babae, di ba? Mga walang yaya, mga yan eh. Sabihin sa'yo, what did you do? Habibi. Hindi Habibi. What? Oh, ma'am, you said immediate eh. There's no time frame in immediate. Wala naman time yun eh, yung immediate. Gago! Kaya wag niyong tutularan si Secretary Jen Velasco, ha? Maling ganimbawa yan. Sek Jen, delikado yung mga sinasabi mo, baka masisante yung mga empleyado dito, ha? Kasi sasabihin mo sa boss mo, kaya sa amo mo, inutusan ka, I need the phone number of the people na contact natin with this regard to this project. Immediately. Pinasa mo after 2 weeks. Sasabihin mo, sir, you said immediately. There is no time frame in immediately. Sisanti ka kagad. Gago! Tama po ba ako o mali? Sige nga, sagutin nyo nga yung tanong ko. Tama po ba ako o mali? Sek Jen, ikaw nga sumagot sa tanong ko. Parang yung sa Portweed yan, di ba? Sa Portweed, wala rin timeline doon. Wala din daw timeline yung the port. Sir, ang forthwith, kung titignan mo sa diksyonaryo, ibig sabihin niya na soon as possible or yung talagang natatamang oras. Ano ibig sabihin ng forthwith? Ano pinagkaiba ng forthwith sa immediate? Ilagay natin sa layman's term. Amo mo, inutusan ka. Sabi sa'yo, I need my coke immediately. Ibig sabihin, kukunin mo muna. Ibibigay mo bago ka umuwi. Immediately. Okay? Kunwari, hiningi yan bago ka umuwi. Yung pauwi ka na. Kunwari, halimbawa, pauwi ka na. Sir, thank you. I'm going away. I am going home. It's already 5 o'clock. Wait. Please get the coke immediately. Anong gagawin mo? Kukunin mo yung coke, ibibigay sa'yo. Ibibigay mo dun sa amo mo. Yeah? Ano ibig sabihin ng forthwith? Nagpapaalam na yung empleyado. Sabihin mo doon, sir, bye-bye, I'll see you again. I'll go home now. Okay. Don't forget the coke. Forthwith. Bigay mo sa akin, ha? Ibig sabihin, sa susunod mong pagpasok mo, agad-agad ibigay mo na. Okay? Yun ang ibig sabihin ng forthwith. Pagka-possible na, dun mo na. Yung sa susunod na pagkakataon, dun mo na ibigay agad-agad. Ang immediately, ngayon na, as in ngayon na. Naku na, ganon. Tapos sasabihin niya, wala din naman time frame. Hindi sir, may time frame yun. Wag niyo sabihin kung ano yan. May time frame po yun sir. Para naman po kayo atang, abogado po pa kayo sir? Hindi, i-google, kayo nga mga kababayan huwag kayong maniwala sa akin. I-google ninyo. Iba na pala ngayon. I-chat GPT nyo. Kayong tumingin. I-chat GPT nyo. What's the difference between forthwith and immediately? Ipapaliwanag niya dyan, Gawin nyo mas maganda. Please explain in layman's term. O kaya, please explain the simplest way. What's the difference between forthwith and immediately? Give example. Tingnan ninyo. Pareho. Bakit? Inaral ko yan nun Kasi nga, busit na busit ako sa mga congressman na nagsasabing forthwith Di ba? So, aralin nyo, tingnan ninyo. Kaya mali po si Secretary General dito. Pasensya na po Sec Gen, medyo sablay po kayo dito, sir. Trial shall
proceed forthwith. Wala rin timeline. So, So, sir, it's up to the interpretation of the official concern. pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng articles of impeachment na trinansmit sa Senado kung naipakalat mo na ito sa mga kongresista. Ayan, dapat binabalangkas yan ng mga congressmen. Ano sabi? Sino ba talaga ang sumulat nito? Naku po. Dapat kasi dinidiscuss yan eh. Na-discuss ba to? O may isang tao lang na may inutusan, tapos siya na gumawa lahat. Naku po. Nabasa ba to ng mga kongresista? Naku po. At kung nabigyan sila ng panahon Tingnan mo anong reason ha? Anong reason ng isang congressman, ha? Dapat nga hindi na to congressman eh. para basahin ang mga charges at ebidensya bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa ika-4 na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko inilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Ito yung rason niya. Alam daw niya yung impeachment kasi sila daw nag-imbestiga. Okay. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. So parang sa kanya, dahil kami naman nag-imbestiga, alam na namin yan. So parang ang dating, hindi na namin kailangan i-review yan. Kasi kami naman na nag-imbestiga eh. Sa akin, So para mo na rin inamin na talagang hindi nyo ni-review yung ginawang impeachment article. Iba kasi yung ni-review mo talaga, pinag-aralan ng bawat congressman yung impeachment ng article of impeachment at naging parte ka lamang nung nag-imbestiga. Iba yun, magkaiba yun sir. At congressman, bishop. para lang mabuti naman ng prosecutor's team ang nilalaman ng impeachment case na yan. And the fourth impeachment complaint, binigay naman sa bawat congressman yan, the copy. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito, bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ng Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. Oh, grabe, no? Diba? Diyan pa lang, alam nyo mga kababayan, wala na. Mukha ng la na. Pinis na. Wala eh. Kasi dito pa lang yung mga... Hindi, ako again, I'm not saying ito ang gagawin ng Supreme Court. Pero sa aking opinion lamang, pagdating po sa mga tanong ng Supreme Court, tila talagang kini-question nila yung due process na nangyari. Di ba? Tila kini-question nila bakit biglang tumalon tayo sa fourth and bakit ganun kabilis yung fourth article of impeachment na transmit kaagad or na impeach kaagad. Di ba? Para bagang fast track. We're impeaching the second highest in our land and yet parang yung binabo yung proseso. Yun ang feeling kong dating eh. Nung sinasabi ng Supreme Court. I might be wrong. But I think, siguro, kailangan talagang klaruhin mga kababayan. Klaruhin po talaga na, alam mo yun, this is not right. Maliho itong ginagawa ng Kamara. Kasi alam nyo, hindi ito tungkol sa kay BP Sara per se. Okay? Hindi dahil para sinasabi ng Supreme Court na hindi kami pabor na i-impeach si BP Sara Duterte. Hindi yun. Sinisigurado lang ng Supreme Court na dumaan kayo sa tamang proseso. Sinisigurado lamang ng Supreme Court na wait, gawin natin tama kasi ito ay malalagay sa kasaysayan. Magiging precedents ng mga susunod pang impeachment. Para bagang magiging jurisprudence ito ng mga kaso sa susunod na impeachment.
In this particular, presidents yan. Para bang, ano ba nang, kunwari lang, halimbawa after 2020, plus, di ba? I-impeach kunwari ang isang presidente or vice president. Ano ba nangyari noon? Ganito kasi. So yan ang gagamitin ng mga abogado. Ngayon, kung lalagpasan to, para mo na rin, kasi remember, sabi nga ng ilang mga dalubhasa, hindi ho detalyado yung Article 11 ng Konstitusyon wherein nandun yung sa impeachment. Kaya nga ang nakalagay doon is parang ang lahat ng kapangyarihan ay nasa Senate. Okay? Ngayon, the Senate would decide according to what happened in the past. Di ba? Since this particular thing, yung minadali, lahat, walang nangyari in the past. Kaya medyo ngayon, naglalabanan ngayon ng interpretation. Di ba? Labanan ng interpretasyon nito, interpretasyon ng ganito. Ngayon, ang pinaka-arbiter dyan, siyempre, Supreme Court. Sasabihin ng Supreme Court, ano ba talaga ang nangyari? Ito ba, talaga bagang tinalunan ninyo yung first, second, and third? At pagdating doon sa fourth naman, o kung tinalunan ninyo, tama ba yung ginawa? Nabasa ba talaga ng mga congressman yan? O may ilang tao lang nag-ayos ng article of impeachment tas bigla nyo na lang pinasa? Kailangan klaruhin yan. Dito pa lang mga kababayan, mukhang nganganaho itong, kasi yung sagot ni SecGen, naku po, halatang sabit. Una, sabit yung paliwanag niya. Pangalawa, confirm na inutusan siya na ipending yung first, second, and third. Doon pa lang, mga kababayan, finis na. Tapos na. In English, finis. Alam mo yung finis? F. Hindi, alam mo, finish na talaga. Kasi doon pa lang para mo nang sinasabing, nilaktawan nyo talaga yung first, second, and third. Bakit? Sa utos lang ng ilang congressman na hindi yan ang nasa konstitusyon. Dapat i-transmit kagad, once received, i-transmit kagad sa speaker. Immediately. So, pinastop. Literal, inamin niya, pinatigil ka ako ng congressman. Ipasa sa speaker. Antayin daw muna yung pang-apat. Doon pa lang, may pag-amin na. Yari, mali yung... Ay nako, ewan ko, Secretary General. Medyo baka mapagalitan ka. Kasi yan ang talagang ikakabagsak nitong impeachment